Jamal Murray, mabangis maglaro pero hindi pa naging all-star. Ito ang unang reklamo ni Jimmy Butler bilang Warriors, literal na natatae sa laro. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Nagpakitang gilas si Jamal Murray sa kanyang career best na 55 puntos upang pangunahan ang Denver Nuggets sa isang 132-121 na panalo laban sa bumibisitang Portland Trail Blazers noong nitong Miyerkules ng araw. Ang output ni Murray ay pangatlo sa kasaysayan ng Nuggets. Ang franchise record ay hawak ni David Thompson na may 73 puntos sa huling araw ng 1977-78 season, kung saan natalo siya kay George Gervin para sa scoring title. Ang pangalawang pinakamataas ay ang 56 na puntos ni Nikola Jokic laban sa Washington noong Disyembre 7 ng kasalukuyang season. Nag-shoot si Murray ng 20 of 36 from the field with 7 of 15 from the 3-point range, habang pinangunahan niya ang Denver sa kanilang ikawalong sunod na panalo. Nag-ambag si Jokic ng 26 na puntos, 15 rebounds at 10 assists, habang si Christian Braun ay may 21 punto, 10 rebounds at 6 na assists para sa Nuggets. Nagdagdag si Zeke Naji ng 16 na puntos, habang si Julian Strawther naman ay may 11 punto para sa Denver. Samantala, nagtala si Anthony Simons ng 26 na puntos para sa Portland na natalo sa ikatlong sunod nilang laro matapos ang 6 na magkakasunod na panalo. Ang rookie na si Donovan Clingan ay may 17 puntos at career best na 20 rebounds, habang si Jabari Walker ay may 17 puntos din para sa Trail Blazers. Nag-shoot ang Denver ng 51% from the field and 15 of 38, 39.5% from the 3-point range sa kanilang huling laro bago ang All-Star break. Hindi nakapaglaro para sa Nuggets sina Michael Porter Jr., hamstring, Aaron Gordon, calf, at Russell Westbrook, hamstring. Sa panig ng Portland, wala rin sina DeAndre Ayton, calf, Jeremy Grant, knee, Scoot Henderson, ankle, at Robert Williams III, knee. Nagtala rin sina Deni Avdija, Dalano Banton at Shadon Sharp ng tig-14 na puntos para sa Trail Blazers, habang si Toumani Camara ay may 13 puntos. Mainit na simula ni Murray, umiskor si Murray ng 30 puntos sa unang kalahati ng laro at nagdagdag pa ng 15 sa ikatlong quarter, leading ang Denver sa 98-75 matapos ang dalawang free throw ni Murray sa natitirang 3:26 minutes in third quarter, ngunit nagawa ng Trail Blazers na putulin ang kalamangan sa 107-91. Pagpasok ng huling yugto, naipasok ang dalawang shooting attempt ni Murray sa pagsisimula ng ika-4 na quarter bago sumabog si Sharp ng siyam na sunod na puntos upang dalhin ang Portland sa loob ng 111-102. Nalampasan ni Murray ang 50-point mark sa pamamagitan ng isang floater sa remaining 7 minutes and 50 seconds, kung saan hawak ng Nuggets ang 114-102 lead. Ang dominasyon ni Murray sa unang half. Nagtala si Murray ng 10 of 15 from the field, kabilang ang 6 of 10 from the 3-point range, sa kanyang mainit na first half na nagbigay sa Nuggets ng 75-56 lead. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro ni Murray? Sa ibang balita naman, pumasok ang Golden State Warriors sa kanilang laban nitong Huwebes ng araw kontra sa Dallas Mavericks na may perpektong 2-0 record with Jimmy Butler era matapos nilang makuha ang former All-Star mula sa Miami Heat bago ang NBA trade deadline. Dahil kulang sa key bigs ang Mavericks, tila may pagkakataon ng Warriors na dominahin ang laro gamit ang kanilang sukat sa loob. Gayunpaman, hindi sapat ang advantage ng Golden State sa rebounding at puntos sa paint dahil nagtala si Kyrie Irving ng 42 puntos upang pangunahan ang Dallas sa isang 111-107 win versus Warriors. May isang laro pang natitira ang Golden State kontra sa Houston Rockets bago ang All-Star break, at ipinahayag ni Warriors head coach Steve Kerr ang kanyang pagkadismaya sa schedule ng liga pagkatapos ng laro. Ito ang dahilan kung bakit mas nakakainis ang pagkatalo na ito, sabi ni Kerr. Darating kami sa Houston ng alas 3 ng umaga dahil sa matalinong pagpapasya ng NBA na paglaruin kami ng alas 8:45 ng gabi. Wala silang pakialam sa pahinga o kalusugan ng mga manlalaro, ratings at negosyo lang ang iniisip nila, kaya naiintindihan ko. Binanggit din ni Kerr na pwedeng hindi isama ng koponan ang mga veteranong manlalaro tulad ni Steph Curry sa Houston dahil sa pisikal na pagod na dulot ng dalawang magkasunod na laro.
Tatlo sa pinakamatatandang manlalaro ng Warriors ang naglaro ng hindi bababa sa 32 minutos sa kanilang pagkatalo nitong Huwebes, pagkatalo noong Miyerkules. Ano man ang lineup na gagamitin nila, dadalhin ng Golden State ang kanilang isang panalong kalamangan laban sa ika-11 seed na Phoenix Suns sa Houston para sa kanilang laban kontra sa ika-4 na seed na Rockets. Sa kanilang paglalakbay ng Golden State Warriors patungong Dallas para sa unang bahagi ng kanilang Texas back-to-back simula sa laban kontra Mavericks. Dahil sa mga injury na nakuha ng 4 na pinakamahusay na big men ng Dallas, tila ito'y isang magandang pagkakataon para sa Warriors na samantalahin ang pagkaubos ng lineup ng Mavericks at dalhin ang kanilang 3-game winning streak sa Houston sa Biyernes ng araw. Gayunpaman, hindi iyon ang nangyari. Bagaman nakalamang ang Golden State sa rebounding at sa loob ng pintura, dinaig sila ng Mavericks sa 3-point shooting. Sa kabila nito, sa kanyang ikatlong laro pa lang kasama ang koponan, mukhang bumalik na si Jimmy Butler sa kanyang all-star na anyo na may average na 22 puntos kada laro sa ngayon. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa kanyang performance matapos ang laro. Ayoko talagang magkaroon ng turnover, sabi ni Butler. Hindi ko dapat ginagawa yon. Ang hirap nun. Kailangan kong mas galingan pa, lalo na sa mga crucial na bahagi ng laro. Pero wala na tayong magagawa ngayon. Sa kanyang career average na 1.6 turnovers per game. You're a low turnover guy. This historically has kind of been a high turnover team. I guess how much do turnovers burn you? I mean, even that comes. Yeah, I hate turning the ball over. I don't think that. Hindi pa lumalagpas sa 2 turnovers kada laro si Butler sa isang season mula noong 2021-22 season with Miami Heat. Sa laban kontra Mavericks, nagtala si Butler ng 3 turnovers ngunit 3 iba pang manlalaro ng Warriors ang may hindi bababa sa 3 turnovers din. Gayunpaman, ang isa sa naging usap-usapan ngayon sa social media ay ang kanyang dumi sa masilang bahagi. That's some shitty booty. Shitty booty. Dahil sa mga kamakailang pahayag ni Warriors coach Steve Kerr tungkol sa posibilidad na hindi sumama ang ilang veterano sa biyahe ng koponan, hindi pa tiyak sa ngayon kung si Butler at ang iba pang veterano ay maglalaro para sa Golden State sa Huwebes, kung saan haharapin nila ang Houston Rockets bukas.